You mentioned earlier that merong mga statements in the past, si Ombudsman, that they will file cases also against Senator Joel Villanueva and Senator Chis Escudero. From Monday's press conference of the Ombudsman, sabi niya they're still doing case build-up. Yung Natatawa nga ako doon, in my show kanina, sabi ko, excuse me, Boying. Sabi ko, when you made a statement regarding that, bigla ko naalala, ikaw ang dating Secretary of Justice, sabihin mo, you're not contented with the findings of DOJ, of which you were the head, and you're not contented with yourself. Di ba? Sila nag-umpisa mag-imbestiga sa DOJ. So are you... Masyadong halata, in other words, tama na ang pagbabalat kayo ninyo. Well, actually, I cannot decide on that because I have not seen the complaint. But what I'm more interested in is that this same ombudsman said I think more than 2 weeks ago, said he would be filing cases against Senator Escudero, Senator Villanueva. What happened to that? Suddenly, it's another senator that he is filing a charge with. Bakit? Yeah. Dahil ba bumaliktad yung dalawa? Oh, but I want to talk about the plunder case against Senator Marcoleta. This is for the 75 million pesos that Donation. was donated to Senator Marcoleta by 3 individuals. And according to Assistant Ombudsman Nico Clavano, when I listened to his explanation, sabi niya meron daw kasing isang category ng plunder. They acknowledge that this is not in relation to public funds, that this was given willingly by private individuals, but they're saying na meron kasing isang category ng plunder na made of or that constitutes gifts to a public official. But my question is, as a lawyer, because when I read that provision, ang pagkakaintindi ko, it has to be in relation, kasi ang kasama niya sa sentence would be kickbacks, commissions, and in relation to government contracts. Does it fall under plunder if it's an outright gift or donation? Sa tingin ko, it should fall under graft lang yan. Hindi naman po pwedeng plunder dahil hindi naman pera ng gobyerno yan So, paano papasok ang plunder? Graft siguro, yes, anti-graft, receiving gifts. Could it be that merong effort na hindi bailable yung offense na i-file? Hindi, yun na yun. That's the hidden agenda. Plunder para hindi makalabas, para makulong. Which element of plunder do you think will be hard to prove for the prosecution in this case? Una-una, it's not even government money. Private money yun You have to prove a series of transactions leading to that. Paano nila ipuprove nila yun? Yeah, it's a combination or a series of tumanggap lang ng campaign funds. Ano pa? But one of the co-accused in this case na mafa-filean din daw is the donor, which would be Mike Defensor, apart from 2 other individuals. Do you think there's basis for their allegation na pina-filean sila because they're outspoken against this administration? I think it's quite obvious. They're hunting down, persecuting those who are very critical of the administration. Yan naman ang kitang-kita ng tao. That's why we have 1 million people there sa EDSA ngayon. Marcoleta has also pointed to a COMELEC ruling which he says it's found that no election offense in his receipt of the campaign donations. How do you reconcile this COMELEC decision that Marcoleta is pointing to with the decision of the Ombudsman to file a plunder case against him? May inconsistency kasi, di ba? Sabing walang case, and yet, parang ang dating sa akin walang case sa COMELEC, pagkatapos tinanggap mo yung pera, hindi mo dineclare. So, you are admitting that you received such amount, and yet you did not declare it. Baka may problema ka dun sa isang kasong yun. You mean to say, like you said, there could be a graft case in this. Yes. Kasi tumanggap siya ng ganitong pera pero hindi niya dineclare sa statement of contributions and expenses or SOSE, and then, or kung wala rin sa SALE niya, that can also be a source of liability. Pero ano yung dapat na
approach dito ng gobyerno? And in your opinion as a lawyer, ano ba yung, kung merong mga offenses man, what should the O hindi government file have mo. done? If it's really graft, di mag-file ka ng graft. Let the court decide whether you committed a crime or not. Pero masyado kasing obvious na critic ng gobyerno ito. Tapos tina-target mo kahit na hindi plunder. Gusto mo i-plunder para ikulong mo. Na Yun ang non-bailable? obvious. Yun ang obvious. You mentioned earlier that merong mga statements in the past, si Ombudsman, that they will file cases also against Senator Joel Villanueva and Senator Chis Escudero. From Monday's press conference of the Ombudsman, sabi niya they're still doing case build-up. Yung Natatawa nga ako doon. Yun in my show kanina. Sabi ko, excuse me, boying. Sabi ko, when you made a statement regarding that, bigla ko naalala, ikaw ang dating Secretary of Justice, sabihin mo, you're not contented with the findings of DOJ, of which you were the head, and you're not contented with yourself. Di ba? Sila nag-umpisa mag-imbestiga sa DOJ. so are you Masyadong halata, in other words, tama na ang pagbabalat kayo ninyo. Kakantahan ko na kayo. anong Balat kanta? kayo pa. But sa palagay mo, hindi na itutuloy yung mga kaso against Senators Joel Villanueva and Chis Escudero just because they switched to the new majority? Actually, hindi natin alam yan. Pwede na lang i-delay. Pero, maaalala ng tao yung mga pangako mo na papail na mo tapos nagkaroon lang ng switching ng political loyalties, hindi ka na gumagalaw. What about the decision to make former DPWH Secretary Bonoan a state witness? This was also announced by the Ombudsman on Monday. Ibig sabihin niya, wala silang kaso. Kailangan mo ng testigo. Basta ako, natatawa na lang ako sa kanila. Oo, pero hindi ba... Para sa impeachment yan 1,000 na yata dadali nila abogado. Ibig sabihin, wala kang kaso. So you're saying na yung pagdagdag din ng mga abogado sa prosecution is a sign of a weakness of their case, or what is your It's a interpretation? confession, you do not have a case. Or could it be na maraming ebidensya, kaya kailangan damihan yung Anong lawyer? ebidensya? What kind of evidence do you have? Yun lang sa testigo Can you imagine you have the same common witnesses? Anong ibig sabihin yan? Kasi your witnesses are supposed to damage yung kalaban mo. Kinuha ng kalaban mo, di ibig sabihin, walang kwenta yung testimonya mo at gagamitin pa against you. So you're optimistic that the case against Vice President Sara is not strong. It will fail. And you're saying that with confidence. Why? Kasi obvious naman yung walang basis Kahit tingnan mo sa confidential funds, tingnan mo sa Ilgato, lahat puro wala. Na-discuss na natin ito ng ilang beses sa programa mo Talagang walang kaso Talagang the goal is to undermine Inday Sara, to disqualify her. Wala as a bang candidate. kaso? Kasi yung confidential funds, they also are It's calling not a final decision. What do you mean, not a Hindi final pa, di ba? Nagkaroon ng decision daw na irregular. Pero subject to, to appeal, review. At nag-file na sila. you mean by the Commission on Audit? Yes, paano ka makaka-file? What about yung mga assets and cash na hindi niya na-declare ni Vice President Sara sa kanyang salin? Sinasabi ng abogado niya na na-declare niya sa ibang ibang line. Hindi na-declare pa rin. So you're saying na pagka nagkaroon ng trial, you're confident that all of these will be clarified? Yes. Kasi tingnan mo why are you going to declare your assets kung hindi mo ma-justify yung legitimacy ng acquisition mo? Nilagay mo nga sa salin Hindi totoo na hindi nilagay. Pinaliwanag ng lawyer, hindi. Nilagay namin yung sa other assets. O anong masama doon? In the same document, nandun. Mabalik tayo doon sa INC rally that's being held, and it seems like it was triggered by the Ombudsman's announcement that they will be filing charges against Senator Rodante Marcoleta. Marcoleta has suggested that the timing of the plunder case is intended to prevent him from participating in the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Do you see any objective basis for that claim? First, I do not think that the Iglesia ni Cristo is staging this lightning rally for and on behalf of Marcoleta. They've been doing that. They've been staging rallies and protests against the government for a failed governance, for accountability and all this stuff. Matagal na yan
kasama lang si Marcoleta dyan. Pero hindi yan talagang goal ng Iglesia ni Cristo. Gusto nga nila, we want to be united. Magkaisa na lang tayo, huwag na tayo magulo. Ayaw nila ng gulo eh. But kung hindi nag-announce ang ombudsman yesterday na magpa-file sila ng plunder cases against Senator Marcoleta, would this rally Yes. still have happened today? Oh, definitely. The timing. So, Oh. naplano na ba ito? Matagal ko nang naririnig yan eh. Akala ko nga nung 28 pa eh. Matagal nang pinag-uusapan yan. But why didn't they obtain a permit? Parang wala daw, according to the information we've received or heard so far, parang wala daw permit for the rally? Hindi, unang-una, tama yung ginawa nila na hindi nila in-announce. Kasi pag in-announce mo yan, maraming blockade yan, hindi na sila makakapasok dyan. Kumaga magiging prepared ang subject ng demonstration mo. Kaya tama yung ginawa nila. Saka you don't need a rally for that. So this is just, in your opinion, a constitutional right of Yes, assembly. definitely. Ano ang magiging point nitong rally na to? Because right now, we see already thousands of people in EDSA. And doon sa Liwasang Bonifacio, the crowd is also growing. Pero wala pa kaming naririnig kung ano yung dahilan for the rally. Uy, sinabi na naman nila dahil continuation yan eh, ng mga rallies nila noon. Same reasons for staging rallies. Protest, condemnation, a call for change. Lahat yun ang point ng rallies. With the Iglesia ni Cristo publicly expressing their support for Senator Marcoleta, I saw the statement of their spokesperson and also calling out for the accountability of those involved in the corruption, in the massive corruption that they are mentioning na nangyari dito sa Pilipinas. What do you think the government... Di ba? The government has What should they do? Attorney Sal, I'd like to read to you and to everyone watching yung naging Yes. statement ng Iglesia ni Cristo spokesperson, Brother Edwil Zabala. He said, in part, hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas, pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose sa mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan at ipapakulong sa halip na ang mga na-expose. Ang ikinakaso kay Senator Marcoleta ay plunder na isang non-bailable crime. Sa makatuwid, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiyansa hanggang hindi natatapos ang paglilitis sa kanya. Sa madaling salita ay hindi niya maitutuloy ang paglalantad o pag-expose sa mga nasasangkot sa pandarangbong na naganap. So, given this statement, what do you think the government should do? It's clear they're already saying ano yung mga criticisms nila. Well, I think it should not proceed, but I don't think it won't. It will proceed. What will proceed? Yung pag-prosecute kay Senator Marcoleta, ang pagpapakulong sa kanya, maliban pa sa you're stopping the investigation. Kasi whatever happened to the investigation, bigla nilang ininto. Ang nakikita ko pa dyan, konektado yun sa impeachment. Kasi hindi ba gusto nilang babaan yung threshold ng 2/3? 2/3 that Para pag hindi that ka would normally be 16. Pag hindi ka Oo. makapag-participate, suspendido ka raw, babagsak yung magiging 14 na lang. Konektado lahat yan eh. But how do you think this will shape public opinion moving forward until the impeachment trial? Because it looks like the government's powers are also being used to influence the outcome of the impeachment trial. If we're basing it on what you're saying, na ipapakulong na galing doon sa minority para mababaan yung 2/3 threshold for a conviction that's required by the Constitution. You will only escalate the rage, the anger, the fury of the people. Kasi alam na nating lahat. Nagalit na ang tao.
sa ginagawa ng administrasyon. Di ba, ano siya, -15. Ang bagsak na ng kanilang rating. You mean is this the president's approval rating? Yeah, yung administration mismo, di ba? -15. Ibig sabihin, talagang there is a failed governance at ang tao is asking for a change. At sa halip na magkaroon ka ng pagbabago, lalo mong pinalalala ang sitwasyon. That's why people are so angry. They are almost on the verge of revolting. But your opinion as a lawyer, would putting Senator Marcoleta in prison along with Senator Jinggoy Estrada lower the voting required to convict Vice President Sara? Constitutionally, that is wrong. The Constitution says it's 2/3, whether nakakulong ka o wala ka rito, yung 24 senador ka pa rin. So, para sa akin, You're saying 2/3 of all members, yeah, all members, of Senate. 24, so 16. Saka isa pa, kahit pakulong mo yung 12, hindi nila makukuha yung 16 votes for conviction. So parang those that are absent are a type of abstention, No, parang gano'n. in your opinion. Pero what would it take for them to bring down the voting requirement? Would it just be the Senate impeachment court declaring that they have brought down the votes, or would the Supreme Court need to decide on this matter? Well, it's a constitutional issue, so it's the Supreme Court that is the final arbiter.